Kung si Senador Bam Aquino ang masusunod dito sa ating hukumang trial by palakasan na lamang lilitisin sina Bongo, si Bato, si Albayalde pala, no ha? Si Aguirre at iba pa ukol doon po sa kanilang kaso sa ICC na crimes against humanity. Parang walang natutunan itong si Senador Bam sa pagkakalitis na ginawa sa kanyang Tito Ninoy Aquino. Ano po? O baka naman noong mga panahon yun ay fetus pa lamang po siya, ano ha? Kaya hindi niya alam ang mga nangyayari, mga bagay-bagay sa ating mga buhay-buhay. Ano po? So, bakit nga ba kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at ng mga kawatang kuno ay politician ang naging uso sa ating bayang Magiliw? Sige, kilatisin po natin dito po sa ating Journey to Democracy Century Serie, ano po, na ating pamamagatan, hukumang patas na pangdemokrasya versus hukumang palakasan na pangdiktadorya. Pero bago ang lahat, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa Puwersa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028. Mahirit po muna ng suporta sa ating Juror YouTube Advocacy Channel. Ano po? Mr. Juror Kit Kilatis Lagari. Napakalaking ambag na po ng inyo pong pag-like, pag-share, at ang pag-subscribe sa may pindot ng notification bell dito po sa ating dakilat na lisay na adhikain na tunay naman kapaki-pakinabang para sa halos lahat tayong mga soberanong mga mamayang Pilipino. Lalo, higit siyempre 99.9% sa puwera. Ano po, kung hindi man lahat talaga tayo rito yung makikinabang. 99.9% tsak makikinabang po. Yung 0.01% pa. Wala po yun. Yun po yung mga naghahari-harian. Yun yung mga traidor at kawatan. Kasama na kanilang mga trolls. Social media at kahit sa media naman, meron silang mga trolls. So, tara na! Pisa na po natin ang kilatisan mo po. Sentido komon ba o kaungasang kaisipan? Ang sinasabi nila na parang isinusuko natin ang ating sovereignty. Sabi nga ni Digong doon sa mga puti, ang dami doon sa mga judges ng ICC, mga itim. Ang birang pati sa mga. So, alam mo, yung halos marami doon mga taga third country nationality, no? O third countries, bansa. Ano po ang mga huwes doon? Yun po yung mga itsapuera. Diba? Dapat lang. Kasi ang prinsipyo ng demokrasya, po, proteksyon ito ng mga mahihina laban sa mga naghahari-hariang mga malalakas. Kaya kung mapapansin ninyo, mga taga third world countries, ang kadalasan ng mga judge dyan sa ICC, ano po, kasi sila nangangailangan ng proteksyon. Itong mga malalakas din na kailangan proteksyon, kaya na proteksyonan ang sarili nila. Ano po? So, pag-usapan natin ang sovereignty. Sa Artikulo 2 po ng ating Section 2 ng ating saligang batas, kinikilala po natin ang international law bilang bahagi
ng ating mga batas rito sa ating bansa. International law. Po. Ay so, ang ating pong saligang batas, no? Saligang batas, niratify po nating mga sovereign Filipino people ito. So, kaakibat na doon ang sovereignty. No? Usapin ng sovereignty. Kung inaprubahan nga natin ito, niratifikahan natin ito, yun, nandun na po yung sovereignty exercise of our sovereign power. So, wala na dapat kumwestiyon noon. No? And then, may batas pa tayo. Yung Republic Act 9851, Crimes Against Humanity, kung saan malinaw na nakaukit doon. Ni Gloria Macapagal Arroyo po ito na nagkabisa. Malinaw na kapag ang kaso ay crimes against humanity, kahit pa nga merong ongoing na investigation or ongoing na paglilitis sa korte, iisang tabi po natin yun. Dapat natin isang tabi, at bigyan daan, isurrender, damputin, at isurrender yung wanted. Katulad ng ginawa kay Rodrigo Duterte. Po. Batas po ito. At batas ito na hindi po kinwestiyon, hindi po diniklara na unconstitutional. Kung napapansin ninyo, meron kasi mga naghain ng mga petisyon, doon sa pabor kay Duterte, doon sa pagkadampot nga sa kanya at pag-surrender sa ICC. At napag-usapan na ito Bago pa yung pagdampot kay Duterte, kinwestiyon din ni na Pangilinan, et al. Ang pagkalas ni Duterte sa ICC, sa Rome Statute, po. At noon, kinilala ng Korte Suprema na meron tayong residual responsibility kahit na kumalas na tayo. Yung mga panahon, nakasapi pa tayo sa ICC at may naganap na krimen against humanity ng mga panahon yon, pananagutan pa rin po iyon ng ating pong gobyerno. Ating lahat po. So, sa madaling salita, ang constitutionality na ito pong Republic Act 9851 ay matibay, matunog. Hindi diniklara ang constitutional ito ng Korte Suprema. Sa madaling salita, ito ay alinsunod sa saligang batas. Saligang batas na tayo po ay merong kung tawagin ni imprimatur. May imprimatur ng ating pong sovereign power, nating mga sovereign Filipino people. So wala na dapat nagko-question po doon sa puntong yan. May isa pa silang argumento. Ito ba'y kaungasang kaisipan o sentido mo? Sabi nila, kung yung Amerika nga hindi kasali sa the Rome Statute. Totoo na po yun. Hindi po sumali ang Amerika. Abay, bakit to kaya? Dalawang punto yun ang pwede natin pag-usapan dyan. Una, hindi sila sumali dahil hindi sila conforme. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala doon sa majesty ng the Rome Statute. Hindi sila maniniwala na ito ay solusyon sa crimes against humanity. O, isa pang school of thought, hindi sila sumali sapagkat hindi nila kailangan. Dahil wala naman nangyayaring crime against humanity sa kanila na hindi nila kayang sawatahin bilang nasyon, bilang the American people. We, the American people. Pag-usapan po natin yung puntong yan. Yung kumbaga, basura yun, kaungasang kaisipan yung sinasabi ng mga nag-iisip na, halimbawa, ayaw sumali ng Amerika dahil basura yung the Rome Statute. Kaungasang kaisipan po yun. Now, dito po tayo
sa justice for all na meron na Amerika. Sipin po natin, ang pundasyon, esensya, at puso ng American democracy, hindi na American democracy, democracy as a whole. Ang pundasyon, esensya, at puso ay ang karapatan ng mga mamamayan bilang jurors. Karapatan sa trial by jury. Mga mamamayan po, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, ang siya pong bumubuo ng 20 kataong grand jury na kumikilatis kung mayroong probable cause para sampahan ng sakdal o akusasyon ang iniimbestigahan nila ng pasikreto para huwag masira. Huwag masira ang reputasyon ng kanilang iniimbestigahan saka sakaling magnegatibo at saka sakaling na positibo, hindi kaagad siya makakatakbo. Hindi niya alam, iniimbestigahan pala siya. So, mga 18 anyos patas din po, marunong bumasa at sumulat, randomly selected ang bumubuo ng 12 kataong mga trial jurors na siya namang humuhusga kung akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing at iba pang mga kaungasan, cancel sa lipunan ay guilty o inosente. Mga mamayan, sa madaling salita po, hindi nasisindikato ng kahit na Pangulo ng Amerika o Chief Justice ng Amerika ang mga jurors. Sa madaling salita po, kahit na presidente ka, at tulad ni Trump, napapanagot po ng mga pangkaraniwang mga Amerikano bilang mga grand jurors at trial jurors. Cheers po tayo po. Hindi katulad na kung ano meron tayo sa Pilipinas. Halimbawa, dito po sa nangyaring Davao Death Squad, yung bang mga taga Davao na biktima pwede tumakbo doon sa Davao Regional Trial Court para sampahan ng kaso itong si Digonggong? Hindi, di ba? Saan sila pupunta? Una, doon sa piskalya. Doon sa piskalya. Ang mga piskalya doon, puro takot kay Digonggong. Di ba? Ano gusto nila? Mapasali sila sa mga sa statistics ng mga biktima ng Davao Death Squad. So wala po nangyayari. Hindi po, kung masampan man ng kaso, katulad ni Kibuloy, nasampan ng kaso doon, nangyayari, absuelto. Kasi, saan dikit, baka business partner pa nga ni Digonggong ito si Duterte. Hindi po ba? Kung jury justice system, saan pupunta ang mga biktima ng crimes against humanity? Pupunta sila doon sa Regional Trial Court, Hall of Justice sa kanilang lugar. Igawa nila ng kwento kung ano ang naganap, paano sa naging biktima, ano yung mga circumstansya, kung meron silang mga picture, video, at kung ano pa mga testimonya, ilakip na nila doon. Hindi kailangang magpakilala. Ang maghahain ng reklamo doon sa grand jury na dapat bawat munisipalidad, siyudad, at munisipalidad, siyudad, may kahit isang grand jury. Pagka meron pang iba pa pumasok na kaso, dagdag lang ng dagdag ng grand jury. Bawat kaso, isang grand jury. Kaya hindi nabubulunan. Ito po ang mga mga prosecutors. So, punta sila doon. Ihuhulog nila doon sa jury box, ang kanilang hinaing at naing. Yung pong foreman ng grand jury, araw-araw ni inspection po yun. Kukunin niyo yung mga reklamong nakalagat noon, and then pag-uusapan nila ng kanyang mga kasama.
silang 23 katao. Oh, at sila ang magdidesisyon kung alin doon ang bigyan ng prioridad. Pagka nakita nila na merong kumbaga batayan, ipapasa nila ngayon yon sa Department of Justice. O Department of Justice, imbestigahan nyo nga ito. Ngayon, kung ang inireklamo ay mataas na opisyal sa Davao, halimbawa si Mayor Digong Duterte, ano ang gagawin ng Department of Justice? Mag-a-appoint ng special prosecutor. Yung special prosecutor na yon ay isang abogado, membro ng Integrated Bar of the Philippines, Bar Association of the Philippines, ang merong karapatan, merong otoridad na mangalap ng ebidensya, testimonya, may subpoena power po siya. At hindi po siyempre siya po pwedeng maging bias sapagkat pwede naman siyang tanggalin kara-karaka pag nakitaan siya ng bias. Pagkakuha kasi niya ng mga ebidensya at testimonya, ilalapag niya doon sa 20 kataong mga grand jurors. Ipipresenta niya yung mga nakalap niya mga ebidensya, testimonya, mga dokumento sa mga grand jurors. Pagkatapos ng presentasyon, siguro mga 2 hanggang 4 na oras, matagal na yung 4 na oras, mag-uusap-usap na, magbabalitaktakan na sila na lang, mga jurors na lang, mga grand jurors. Wala na po yung mga testigo, wala na yung prosecutor, sila na lang. And then, pagkatapos na magbalitaktakan, kung walang kakampi yung inaakusahan, abay, nag-a-appoint pa ang foreman. Ikaw, Juan, ipagtanggol mo itong nasasakdal. May ganon, para patas na patas talaga labanan. At at the end of the day, matapos na magbalitaktakan, magbobotohan ngayon. 12 to either indict or clean bill, mapawalang sala, hindi kakasuhan. Sa pinakahuling kaso ni Donald Trump na inaprubahan ng korte, inaprubahan ng korte, kasi nag-apila siya na hindi siya dapat kasi meron daw siyang pribilehyo dahil siya isang pangulo. Ay sabi ng korte, hindi pwede. Pag may ginawa kang krimen, hindi na ito sakop ng iyong immunity bilang presidente. Krimen na itong ginawa mo Kaya, ang kanyang apila, denied. So, ibig sabihin, lahat ngayon ng mga ebidensya na pinigil niya na ilapag sa grand jury, binigyan na ng go signal, sa appellate court. So, hinimay ng 20 kataong mga grand jurors, mga pangkaraniwa Amerikano. Ano nangyari sa botohan? 23-0. Nabukya si Trump. Lahat ng grand jurors bumoto for indictment. Yan ang beauty ng hukuman trial by jury. Ngayon, pagka-indicted ka na, hindi ka na po pwedeng harang-harangin kahit na sino. Yung indictment, hindi pwedeng harangin Kaya huwag mo muna isampayan sa ombudsman, dito sa atin sa ombudsman, hindi pwede. Sa kanila walang ombudsman Ang meron sila, trial, jury, yung korte. Kasi 3 lang naman talaga ang co-equal branches sa demokrasya. Di ba? Legislative, executive, judiciary. Ito pong ombudsman, palamutin na lamang po yan. In fact, yan ay instrumento ng mga traidor at kawatan para sila ay makawala, mabigyan sila ng kuno, semblance of legality. Justice has been served pagka absuelto ka na sa ombudsman. Hindi po ganun. Katulad na nangyari kay Joel Villanueva, tinago pa nga nila ang motion for reconsideration na inihain ni Joel Villanueva. Tinago nila kay Ombudsman na Carpio Morales. Ngayon, nung nawala na si Ombudsman dun sa pwesto, nag-retired na, sa kanila ipinasa dito naman kay Ungas na si Martires. Si Samuel Martires. Na-absuelto!
Ganon nilulutong Macau ang mga kaso dito sa ating hukuman trial by palakasan. Po. Sa trial by jury, hindi pwede. Na, kasi justice delayed is justice denied, di po ba? Yan ang prinsipyo, pangunahing prinsipyo ng demokrasya. So, agad yan ibabato doon sa judiciary. Ang judiciary agad naman mag-schedule ng arraignment. Pagka ni-schedule ng arraignment, ipatatawag si Trump, halimbawa, at babasahan siya ng mga sakdal laban sa kanya. At tatanungin, how do you plea? Pag sinabi niyang not guilty, bibigyan siya ng at least 7 buwan para paghandaan ng kanyang depensa. No? Within that period, wala pang na-impanel na trial jury. So wala siyang gagapangin, wala siyang tatakutin. No? At the end, nung kanyang grace period, panahon ng paghahanda, no, doon pa lang, o bago matapos yon, doon pa lang, hindi, pagkatapos na pala na araw na yon, no, umpisa na ang paglilitis. Doon mag-umpisa din ang impaneling ng trial jury. Ano po, 12. So sa impaneling, yung pong una ng, let's say 1 month ago, meron ng rapport na ginawa para sa ganitong particular na kaso ni Trump, at pinagre-report sila ganitong oras, ganitong araw, no, doon sa judiciary, no, sa judicial district po nila, no. Pagsapit ng araw na yon, pag-report nila, idadaan sila sa voir dire, no, speak the truth in pain of penalty. Yan pong final selection process kung saan ang sasala, no, kikilatis para walang bias ang ma-impanel na 12 ay yung pong judge, yung pong prosecutor at yung pong defense lawyer. Right there and then, tatanungin nila ng mga tanong para makilatis nila yung prospective juror. At kapag ka nabuo na yung 12, antibano, umpisa ng paglilitis. Kinabukasan, tuloy pa rin. Mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon, pag hindi pa natapos, kinabukasan ulit. Kaya 4 na araw lang. Tapos ang paglilitis on average sa jury justice system, ano po, sa trial jury, ano po. Yan ang beauty ng hukuman trial by jury. At syempre, yung mga jurors, wala sino man ang pwedeng magdikta. Individually, yung 12 ay may independence na magpasya. Malaya sila po mapaglapag ng katarungan. Batay sa kanilang panguunawa, batay sa kanilang sentido komon, sa kanilang pagkikilatis ng mga ebidensya, testimonya, para dokumento, para tuklasin ang katotohanan. Opo, katotohanan na tinutuklas nila, hindi po kung ano ang batas, kundi kung ano ang katotohanan. Kung ano ang batas, yan ang trabaho ng prosecutor, ng defense lawyer, at ng judge. Pagka ang pasya po ng trial jury ay guilty, saka palang ang judge ang magbababa ng hatol alinsunod sa batas. Pag hindi conforme, yung pong adverse party, yung convict, no, doon sa, halimbawa, wala sa batas, imbis na 1 taon lang, pinarusahan siya ng 100 taon, pwede niya po i-apila yun. At kung meron po siyang nakuhang bagong ebidensya na hindi nagamit doon sa dating paglilitis, pwede din po niyang i-apila yun. At ang gagawin ng appellate court, no, ibabalik sa trial jury. Panibagong impaneling ng 12 juror at ililitisin ang kaso mula sa umpisa na para bagang walang nangyari. Wala pong karapatan ang Supreme Court, no, na balikwasin, pilipitin, baluktutin ang desisyon ng trial jury. Ang desisyon ng trial jury ay final and executory. Kaya hindi po naluluto di ba? Ang kaso sa Amerika. Kaya hindi nila kailangan sumali doon sa ICC. Baka doon sa ICC maluluto pa na sila di ba? Ay, kumbaga ang kapakanan ng mga mamayan, di ba? So, malinaw na ba sa iyo ba, Aquino? Kung gusto mo talaga na dito litisin, sa bagay, yun naman ang talagang idea. Tama ka naman, no ha?
dito litisin lahat ng kaso. Hindi lang human crimes against humanity. Lahat ng kaso, lalo na korupsyon, no? Ihain mo muna, Bam Aquino, ang panukalang amyenda sa Bill of Rights. Karapatan sa trial by jury. Alam mo, 133 anyos ang nakalipas, isinulong na yan, buwis buhay, na pinaglaban yan, ni Nagat Andres Bonifacio, 10 ng ating mga ninunong katipunero. Ang pagtatag ng malayang bayan, demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Ano po? Yan sinulong nila. Dangan nga lamang, naharang ng mga traidor at kawatan na kuno ay politisyan. So hindi lang si Gat Andres Bonifacio ang kanang pinaslang, pati po yung pangarap Pinoy. Na makatarungan at makataong lipunan sa pamamagitan ng hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, ang patas para sa lahat na hukuman, pang-demokrasya hukuman, ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya, ang kambal tuko ng demokrasya, the epitome of democracy, napaslang din nila. Hanggang ngayon, hanggang ngayon. At yan din po ang pangunahing dahilan kung bakit ang atin pong EDSA People Power ay nauwi sa pusali. Dinampot sa basurahan. Sapagkat itong mga ungas na framers ng ating pong 1987 Constitution, inukit yung regional autonomy. BRMM, dati ERMM, naging BRMM, at yung pong Cordillera Autonomous Region. Autonomous Region of Cordillera. Yan po ay walang nagawang matino. Hindi natigil ang patayan, hindi natigil ang kurakutan. Lalo pa lumala. Bakit po kanyo? Patuloy po nila na tinaguyod ang sinabi noon ni Manuel Luis Quezon. I would rather have a government run by Filipinos like hell than a government run by the Americans like heaven. Bakit like heaven? Sapagkat may trial by jury ang mga Amerikano. Yan, Senador Bam Aquino, bibilib ako sa iyo kung yan ay yung ihahain yan sa Senado. At sana may maghain din doon sa Kongreso, imbis na ang pagkaabala ni Shell Jukno, Laila de Lima, ay yung pong political dynasty, anti-political dynasty na hindi din yan solusyon sa korupsyon. Lalo lang yan magpapatibay sa mga kurakot, hanggat ang hukuman ay palakasan na kontrolado nila. Pwede po napaikutan yung batas niyan diba? Patakbuhin nila yung kanilang hardinero. Bihisan lang yan, lagyan ng kurbata. Ito si Don, Dennis Lim, Dennis Uy. Iboto nyo. Tapos babayaran nila yung kumulikotong sa Upland dagdag bawas. Tapos ng boxing. Hindi nga ba ganun ang kalakaran? Ang sinasabi nila kasi, mga bobotante tayo, hindi tayo bobotante, mga ungas. Ang kumulikotong, ang bumababoy sa ating mga sagradong boto, at yan ang totoo. Yan yung kung tawagin ay the elephant in the house. Ayaw na pag-usapan, kitang-kita na ebidensya. Bakit ka mo? Karamihan sa mga kongresista, sa mga senador, produkto ng kumulikotong nagbawas. Paano naging number 1 si Robin Padilla? Paano naging number 1 si Bongo? Ang bira pa kay Zapatiso. Diba? So, yan po. Ito kasing Korte Suprema usad pagong Diba? Ipatupad ninyo ang batas, ipairal ninyo ang batas kung saan meron na tayo noon pa diba? Hybrid election. Manual ang bilangan sa mga presinto, electronic ang transmission. Ayan ang kwintas klaras. Ay nung araw man, saan ba nanggagaling ang mga pagtitindihan? Doon ba sa presinto? Hindi po Nangyayari ang dayaan doon po sa mga syudad, sa mga munisipalidad.
at sa mga probinsya. Lalo na sa mga probinsya. At pagdating, din po dito sa National Board of Canvasser. Diyan po nangyayari ang dadaan-dayaan. Wala sa presinto. Di ba? So, ang pinakamalinis na bilangan, nangyayari sa presinto. So, ibalik po natin yan at ayun naman ay alinsunod sa batas. No? Paging Attorney Alex Lacson, buljakin nyo na po. Ito pong ginagawa dyan na usad pagong sa Kwarta Suprema. Ano po? Ganon din paging Attorney Respicio. Ano po? Harold Respicio. Po. Mag-ingay po tayo. Mag-ingay po tayo. Hindi walang mangyayari kung matino, hindi titino po yung bayan natin. Hindi natin makakamtan ng pangarap Pinoy na makatarungan at makataong lipunan hanggat hindi po tayo kumilos ng sama-sama sa pagsusulong ng Juror KKK 2.0 revolusyon. Pagpapatuloy ng himagsikan doon sa halalan. Kaya organisayan na po ang inyong chapter. Partido KKK 2.0 Demokratiko. Pagpapatuloy ng dakilat dalisay na dikain diwa ng katipunan, ang pagtatatag ng malayang bayan, demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Sana po ako ang aking sentido comune na nakapag-ambag ng kutil-butil, ano po, ang inyong kamalayan, no? Imulat po kayo sa tunay na problema ng bayan at matunog na solusyon, juror o revolusyon. So, again, pahirit na suporta, like, share, ano po, subscribe, sabay pindot ng notification bell dito po sa ating Juror o YouTube Juror Advocacy Channel. Si Juror Kit Kilatis Lagari po inyong lingkod, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang Juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.